Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories, episode 49. Why I Love Being Alone. Story time. So, there was one time, nag-staycation ako mag-isa. And then, habang papunta ako kung saan ako magsistay, meron si Kuya Grab driver. Parang nagtataka siya kasi ako lang mag-isa tas may dala akong maleta. So alangan siya kung paano niya ako kakausapin. Hanggang sa tinanong niya na ako na, "Ma, magsi-staycation po kayo?" Sinahanapan niya ako ng kasama. "Wala po ba kayong kasama?" Hanggang sa tinanong niya kung wala daw ba akong jowa. Tapos sabi ko, "Wala po. Ako lang mag-isa." And then para siyang nag-wonder na, "Huh? Alam mo yung parang unusual sa kanya na ako lang mag-isa ang magbo-book ng staycation." And then sabi ko, "Yes po, ako lang. Kasi kailangan ko po ng time mag-isa." So, hinayaan niya ako. So, that was one time. And then, nung araw din yun, kinagabihan, pauwi ako galing sa misa. And then, nakita ko na naman yung mukha ni kuya. This time naman, Rakal driver. Tapos nung nakita niya ako na ako lang mag-isa, syempre sabihin ko kung saan ako pupunta. Tapos nagtataka rin siya, bakit ako lang mag-isa? Alangan na naman siya kung paano niya ako tatanungin na, "Wala po ba kayong kasama?" Gusto kong sumagot na, "May nakikita po ba kayo?" Pero, to cut the story short, whenever I do things on my own, lagi akong nagkakaroon ng ganong mga impression. Yung parang, nagtataka sila na bakit ako lang mag-isa or hinahanapan nila ako ng kasama. Habang tinatanong ako ng ganun, bigla ko naisip na, bakit kaya sila nagtataka? Hindi ba ganun ka-usual yung makakita ka ng isang tao na gumagawa ng isang bagay mag-isa? Naalala ko rin nga, there was one time na may kausap akong tao. Tapos nabanggit ko sa kanya na I watch movies alone. Like, I watch movies sa sinehan mag-isa. And then, I eat sa mga restaurants mag-isa. And then talagang gulat na gulat siya. Like sinasabi niya sa akin na, "Huh?" Sabi niya. Parang ang impression niya is nakakaawa yung ganun. Pero sabi ko, hindi naman ako nakakaawa. Nag-enjoy nga ako. Pero alam mo yun, yung hindi nila ma-absorb yung idea na masaya nga ako na mag-isa. So, if you are wondering if mahilig ba ako mag-isa, yes, I'm a person na mahilig mag-isa. Kahit nakikita niyo ako with a lot of friends, I can do both. Pwede ako sa maraming kaibigan. Pwede rin naman ako mag-isa. It's a balance between the two. My friends would know it kasi may mga times talaga na hihindian ko sila at sasabihin ko na, hindi, gusto ko ng me time. Gusto ko ako lang. Now that I am in my late 20s, so, oh my gosh, inobserve ko na talaga. So, I feel like now that I am in my late 20s, I am so used to the freedom that I have for myself. Yung ako nag-iisip kung anong oras ako aalis, anong oras ako matutulog, saan ako pupunta, anong kakainin ko. Sobrang sanay ko doon na hinahanap ko siya. Alam niyo ba, trivia, sa isang buwan, hindi ko kayang hindi mag-spend ng alone time with myself. And kapag sinabi ko na alone time with myself, as in hindi ako kakausap ng tao na makikita ko, either nakakulong lang ako sa kwarto o kaya nanood ako ng movie, kumain ako mag-isa, naglakad-lakad ako mag-isa. Iba-iba yung way ko to date myself. So, if ever I'll do a vlog about it or an episode about it, but I'm so used to it. Hinahanap-hanap ko yung time ko with myself to have that alone time. Marami na akong mga ginawang mag-isa at gusto ko pang gawin mag-isa. Pero hindi naman ako agad umabot sa gantong point. Alam niyo ba, nung una kong itry manood ng sine mag-isa, hindi ko alam kung anong movie yun, but it was Bea Alonzo, I think. Movie ni Bea Alonzo. The reason why nanood ako kasi meron ako dapat kasama, yung best friend ko. Tapos, hindi siya pwede or hindi ko alam kung bakit hindi kami natuloy. Ako, nakaset na yung mood ko na manonood ako ng movie. So, hindi ko kinancel. Nanood ako mag-isa. Tapos guys, alam nyo ba, nakapaligid talaga sa akin mga couples, yung mga ang sweet-sweet nila.
Pero hinayaan ko na lang. Ang ginawa ko nun, pwede pa kasi nun sa sinehan yung may dala ka ng burger. So, meron akong yum burger feeling ko. Tapos nangamoy. Wala lang. Sila kasi may kayakap naman. Ako may kay-yum burger. Anyway, so yun yung story na naaalala ko. Hindi ko alam kung anong movie ni Bea Alonzo yun. Pero that was the time na na-start ko. Pero awkward siya nung una kasi feeling ko parang tinitignan nila ako like papasok ka sa sinehan, ikaw lang mag-isa. Pero ngayon, pag pumasok ako sa sinehan, kahit palibutan pa ako ng mga couples dyan, kaya kong panoorin yung movie. Mahilig pa man din ako sa mga romantic films. Tapos pinapanood ko siya mag-isa. Kaya rin naman. Tapos masaya rin naman kasi wala kang kaagaw sa popcorn. Charis! Pero gusto ko rin naman nanonood ng movies with other people. Kaya lang kasi pag movies, medyo niro-romanticize ko rin. Yung feeling ko laging premiere night. Pag nanonood ako ng movie, gusto ko tahimik, gusto ko walang kinikibo, nanonood lang. Hindi ko siya na-enjoy kapag may iba kang kausap or may iba kang ginagawa. Gusto ko nakafocus lang ako. So pag gustong-gusto ko yung film, madalas papanoorin ko siya mag-isa. Pero may mga kaibigan naman ako nakasama ko nanood na okay din naman. So, balance lang din. And then, ito, recently lang, just this year, I think that was my post-Valentine date sa sarili ko. Gusto ko kasing mag-try ng mga restaurants. Hilig namin to ng best friend ko, mag-try ng mga iba-ibang restaurants. Nung college kami, nag-restaurant hopping kami. As it's isang araw, minsan 3. Almusal, lunch, tas dinner. Wala lang, gusto lang namin ma-experience. Kasi siguro nung high school kami, lagi lang kaming sa kantin ng school. So, nung nag-college kami, tas nagkaroon kami ng chance na makatry ng ibang restaurants, ginawa namin. And umalis siya. Nag-Japan siya. So, ako na lang ang naiwan. Ang takaw-takaw ko, guys. Ang hilig ko, hindi ko tinitipid yung sarili ko sa food. Kasi may time dati na sa sobrang wala akong ulam, tinitipid ko lang din yung sarili ko. So, hindi ko na-experience yung mga masasarap na food. Kaya, nung medyo nakaluwag-luwag tayo, guys, gusto nating itreat yung sarili natin. So, dahil post-Valentine, wala akong date, meron akong biniling dress. So, ina-expect ko na meron akong date ng Valentine's. So, meron akong bagong shoes, bagong dress, pero walang date. Sabi ko, sayang naman to kung di ko susuotin. So, ang ginawa ko, dinate ko yung sarili ko. Tapos, kumain ako sa TGIF kasi hindi ko pa yun na-try. So, gusto ko i-try doon. Kasi ang daming tao kasi nga post-Valentine. So, medyo naiilang ako ng konti kasi parang nakatingin sila sa akin na papasok ako mag-isa. Bihis na bihis, long dress. Pero nilakasan ko yung loob ko kasi parang, this is now or never. Gusto ko nga itry Sayang yung outfit. So, pumasok ako. Alam nyo ba guys, buti na lang mag-isa ako. Kasi dahil mag-isa ako, madali nila akong nahanapan ng upuan tsaka ng mesa. So, agad ako nakapwesto. Tas medyo sa loob siya, yung hindi naman siya ganun ka-visible sa ibang tao. And then, lalapit na dyan yung waiter, no? Tatanungin ako ng order niya. So, ako, tinry ko lahat ng famous. Malaki pala yun. Malaki yung serving. So, siguro nagtataka yung nagsiserve sa akin. Bakit parang ang dami? Tapos, alam mo yun, same feeling. Yung same idea na parang naguguluhan siya na ako lang ba talaga mag-isa? Tapos ako na nagsabi na, opo, ako lang mag-isa. Kung hindi ko po ito naubos, iti-take out ko. Huwag kayong mag-alala. And then, tawang-tawa siya. Nag-enjoy siguro siya sa akin na mag-isa ako nag-enjoy ng food. As in, tinry ko talaga salad, pizza, pasta, ribs. Tinry ko talaga lahat. Oo. Tapos natatawa ko sa sarili ko na parang ang saya-saya ko na na-try ko yun mag-isa. Na hindi ako na-awkward. Ayun. Tapos napasaya ko pa yung mga tao. Charas. Yung mga nakakita sa akin. Hindi naman. Yung mga nasa paligid ko naman, hindi ko alam if na-observe ba nila ako na mag-isa ko or what. Pero I did enjoy that one. So these are just some stories that I can share with you about being alone outside. But to be honest, hindi naman din ako nag-umpisa sa ganito. Sabi ko nga sa inyo kanina. Alam niyo ba nung bata ako, nung younger ako, as in gusto ko lagi may kasama ako. Halimbawa, pupunta lang ako sa Guagua. Mans, Sopan, sasabihin ko sa kaibigan ko. Pupunta lang ako sa dentist, gusto ko may kasama ako. Bibili lang ako ng mga pang-projects namin. Sa Pandayan, gusto ko may kasama ako. Pero,
it's because of life din. It's because of the things that I've experienced din na hindi mo maiiwasan na hindi available lahat ng tao for you when you need them. Na hindi naman ibig sabihin na hindi ka mahalaga sa kanila or hindi sila concerned sa'yo. It's just that sometimes they do have their own priorities and hindi nila rin kayang pagsabay-sabayin yon kasi tao lang din sila. And ikaw lang yun nandyan for yourself. So if masasad ka kasi hindi ka niya nasamahan, parang mas masasad ka if, for me, kapag halimbawa may inaasahan kang tao na sasamahan ka, tapos hindi ka nasamahan, tapos hindi ka natuloy, tapos maglulungkot ka. Parang for me, other than feeling that sadness kasi hindi kayo natuloy, parang pwede ko namang ituloy kasi nandito naman ako eh. So, ganun yung naging mindset ko. Kaya, nung na-experience ko yun, parang mas naging matapang ako. Isa rin sigurong reason nun is yung mga paborito kong tao in life. No matter how I wanted them to stay in my life, to talk to them, to share them stories, it's just that it can't happen eh. It's not possible. Like, merong hangganan yung mga good things that you are experiencing. So, dahil doon, nag-rely ako sa sarili ko. And I felt like, nung una mahirap. Pero nung nakayanan ko na siya at nagagawa ko na siya ng paulit-ulit, parang pakiramdam ko, ano pa? Ano pa yung mga hindi ko kakayanin kaya? Or ano kaya yung mga kakatakutan ko if nandito naman yung sarili ko? Wow! Challenge na joke lang, universe. Please be kind. Lord, joke lang po. Kailangan ko pa rin po maging Huwag na naman po akong gawing matapang na soldier. Okay na po ako sa mga na-experience ko before. Kidding aside, that's how I felt. And that feeling makes me feel na I love being alone or I love spending time with myself. So you might ask me why I love being alone. Actually, there are 5 reasons why I love being alone. First is self-discovery. So dahil ako lang ang nagdidesisyon para sa sarili ko, like kung anong gagawin ko, saan ako pupunta, anong movie ang papanoorin ko, anong pagkain ang kakainin ko, parang na-discover ko kung ano talaga yung gusto ko. Hindi lang ako nagre-rely sa gusto ng kasama ko. I am deciding for myself. I know that my decisions aren't just influenced by other people. Alam ko na kapag nagdesisyon ako sa isang bagay, dahil din sa sarili ko. And kung may nagsuggest man sa akin nun, it's because I agree with them. And hindi lang dahil silang nagsabi tas sinunod ko. Second thing is creativity. Ito, as in, kapag ako lang mag-isa, kahit sa loob lang yan ng kwarto, meron akong mga naiisip na bright ideas. Alam nyo ba, yung kinukwento ko na nag-staycation ako, on that staycation, I wrote 4 podcast episodes. Like, ganon karami yung mga naisip ko. Samantalang kapag busy ako or marami akong ginagawa, parang it's hard for me to think of new things. Parang feeling ko paulit-ulit yung mga naiisip ko or yung mga nasusulat ko. And there was one time nga, hi Ate Elise, alam ni ate na around the area ako. Tapos nag-aya siya sa akin na kung mag-coffee daw kami. Tapos sabi ko, ate, sorry, hindi. Kasi kailangan kong magsulat ng podcast episode. So, I need some me time. So, I love the people who are respecting my me time. So, alam nila na pag sinabi ko na hindi me time lang, hindi sila magpipilit. And that's what I love about them the most. Kasi they are allowing me to be free. Third one, kakabanggit ko lang, it's independence, the freedom. I don't know if you believe with astrological signs, pero I'm a Gemini and I love freedom, like sobra. Kung gusto mong mahalin kita, hayaan mo lang akong maging malaya. For me, this is one of the best feelings. Yung alam mo na ikaw ang may hawak sa oras mo, alam mo kung ano yung gagawin mo, wala ka masyadong iniintindi. Mapagpalaya yung pakiramdam. Kaya nga minsan naiisip ko, parang ang malas ng mga kaibigan ko sa akin kasi minsan hindi ako marunong makisama. Yung pakiramdam ko, kulang yung pag-a-adjust ko. Kasi sanay ako na ang pinag-a-adjustan ko lang is yung sarili ko. And hindi pa siya masyadong nag-a-adjust kasi pag gusto ko, tas kaya naman, ginagawa ko. Kaya guys, sorry if I'm that friend na mahirap mag-adjust, patawarin niyo po ako. Another thing is, number 4, deeper relationship.
ironic man pakinggan na mag-isa ka pero nagkakaroon ka ng deeper relationship. First, it's a deeper relationship with yourself. Kasi nga dahil nadidiscover mo yung sarili mo, mas meron kang natututunan sa kanya, mas marami kang na-appreciate sa kanya. Another thing is, it will give you deeper relationships with other people too. Kasi alam mo na sinasamahan mo sila kasi gusto mo silang kasama. Hindi mo sila sinasamahan dahil lang wala kang kasama or dahil lang ayaw mong mag-isa. So, my friends would know it na kapag sinamahan kita, it's because I want to be with you. I want to spend time with you. And it's not just because I want to have that company. And then the last one, it's personal growth. Nabanggit ko na to sa mga podcast episodes ko at uulitin ko kasi when I was in my early 20s, napakapabebe kong tao. Yung parang feeling ko, kailangan ko lagi ng help. Para akong prinsesa na kailangan sagipin before. And takot akong mag-isa nun. Like, that's another reason for me rin na kung bakit yung mga tao sa buhay ko talagang nag-hold on ako sa kanila kasi ayoko mawala sila. Parang I am so reliant sa kanila. Like yung mga favorite na tao sa buhay ko, yung mga kinukwento ko lagi sa podcast episodes ko, ang hirap-hirap para sa akin na isipin na hindi ko na sila makakausap, hindi ko na sila matatanong, ano kaya ang desisyon ko, ano kaya ang gagawin ko. Umabot ako sa point na every little thing na ginagawa ko noon, tinatanong ko pa sa kanila. Ngayon din naman, ginagawa ko pa yun, pero hindi na sa lahat ng bagay. Pag major decisions na lang. It's because I consider them as my family. Hindi naman kamukha dati na dahil hindi ako tiwala sa desisyon ko or hindi ako tiwala sa sarili ko. But for me, spending time alone and with yourself allowed me to grow. Kasi pakiramdam ko, mas naging matapang ako. Dati kasi duwag talaga ako. Natatakot ako with the idea na, hindi ko na siya makakausap. Paano pag nawala na siya on earth? Ganun yung mga iniisip ko. Pero hindi mo kasi maiiwasan Parang darating at darating sa point na yon. And ayoko nang ma-feel ulit yung sakit na yon na parang hinahanap mo sila, namimiss mo sila, pero wala kang magawa. It's just their idea na magko-comfort sa'yo. So parang dahil doon, na-realize ko na there is a need for you to rely on yourself sa mga pagkakataon na binibigay sa'yo na mahirap. And dahil doon, ngayon na, at this point in my life, parang feeling ko, kaya kong gawin ang lahat para sa sarili ko. Yung parang i-assure ko siya na hindi ko siya papabayaan, hindi ko siya iiwan. Kasama niya ako forever and always kaming dalawa. I don't know kung anong tawag nyo dito pero that's what I am feeling right now. Yung takot ko before, yung fear ko before, it's not the same fear ngayon. Natatakot pa rin naman ako pero mas nagiging tiwala ako sa sarili ko kasi alam ko na nalampasan ko to before and kaya kong lampasan ngayon. Wow! Lord, baka naman bigyan mo pa ako ng challenges. Huwag naman. So, my thoughts. In life, there are things that you enjoy most with the people that you love. But for me, there are also situations or there are also times in your life that you will enjoy with yourself alone. And it doesn't mean na when you are doing something alone, you are lonely. Because I am a proof na when I watch movie alone, when I eat alone, when I shop alone, I am happy. Like, for real. Totoong masaya ako. But, I'm not saying na kaya kong gawin ang lahat mag-isa. Kasi, meron pa rin akong mga bagay na hindi kayang gawin mag-isa. Like, una, mag-screw, magbarena. I mean, yung mga ganong bagay, magkumpuni. Pero may mga tools na ako ngayon. Meron ako mag-plies and yan. Pero hindi ko pa rin kaya yun. Hindi ko rin kayang mag-samgyup mag-isa. Kasi parang nakakapagod yun. Kain mo, subo mo, di ba? Hindi ko rin kayang mag-drive mag-isa. And hindi ko pa na-try ang mag-travel ng malayo mag-isa. So, update ko kayo guys if nagawa ko na lahat ng to mag-isa. But for now, I am already enjoying my company. Lagi ko rin sinasabi sa kanya na
you're the best date ever. So let me know guys if meron din kayong na-try for the first time on your own or if gusto nyo rin bang mag-spend time alone with yourself. So if you like this episode and you want more stories like this, please do like, follow, share, and subscribe to Sarah's Bedtime Stories. This is Sarah, and this is Sarah's Bedtime Stories. For now, good night. Mwah.